Hello mga kaibigan, magandang araw. Nandito pa rin tayo sa ating barbershop, tumatambay. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa ego is the enemy. Bakit yung ego natin ang kalaban natin o yung sarili natin ang kalaban natin, hindi yung ibang tao. So, yan ang hindi maintindihan ng maraming tao, no? Uh, Talakayin muna natin kung ano yung ego. Yung ego, yun yung part natin, lahat ng tao may ego, no? Walang taong walang ego. So, yung ego is yung part natin na uh, feeling natin na gusto natin lagi tayong tama. Gusto natin lagi tayo ang bida. Gusto natin lagi tayong nire-recognize. Gusto natin tayo ang sikat. Mga yan. Gusto natin tayo yung, alam niyo yung ganong feeling, no? Ayaw natin na nagpapasapaw. Ayaw natin ng natatapakan. Ayaw natin na natatalo. Gusto natin na nanalo tayo lagi. Sa competition, di ba? Sa competition, basketball, kung anong mga sports yan, labanan ng ego yan eh. Ayaw natin, gusto natin manalo. Yun yung ego natin. Mayroong bad ego tsaka good ego, di ba? Kung ang good ego is gusto mong manalo at gusto mong tumulong sa kapwa mo, no? Good ego kasi yun eh. Yung bad ego kasi yung laging gusto mo ikaw ang tama kahit mali ka, igigit mong tama ka eh kasi ayaw mo magpatalo. Yun yung part ng pagkatao natin na tinatawag na ego. So, yung ego is the enemy. Ika nga, pag ayaw mo magpatalo sa isang diskusyon, ego rin yun. Talagang, kasi, pag talo ka na kasi parang napahiya ka eh, parang natapakan yung ego mo eh, di ba? Yan, lagi nating naririnig, natapakan yung ego. Kung ayaw natin nangyayari yun. Yun yung bad ego, yung ayaw natin na ano. Pero, naano kasi natin yan eh, nakokontrol kasi natin yung ego natin eh. Part din ng ego o yung isang anyo rin ng ego is yung kayabangan. Magagalitin, madali kang magalit sa isang bagay, napipikong ka lagi sa isang ano. Ego rin yan eh, nasasaling yung ego mo. So, ego is the enemy nga, ika nga, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, di ba? So, ibig sabihin, kapag tayo nagalit sa isang tao, sa isang bagay, dahil pinikon tayo, may nasabing hindi magandang salita, nagagalit tayo, ego yung nasasaling sa atin. Hindi ba? So, ibig sabihin, kapag may narinig tayong hindi maganda sa ibang tao, ano yan eh, tawag dito, yung hindi natin matanggap. Kung ba ilalaban natin na tayo yung tama. For example, chinichismis tayo. Lalo't lalong hindi totoo, di ba? Di lalo tayo nagagalit, di ba? So, yun nga yung ego natin. No? Kadalasan sa kalsada rin, maraming nagbabangayan dahil sa ano, para silang tama. Hindi nyo napapansin yan? Para silang tama. Nagkabanggaan sila para silang tama. So, kasi ego yun eh. Ayaw nilang magpatalo. So, gusto nilang talunin yung isa't isa dahil ego yung nangingibabaw, galit. So, yan din. Sa mga politiko rin natin, karamihan sa mga politiko natin is hindi rin makontrol ang ego nila, no? Marami tayong mga politikong gaya. Wala tayong kinakampiang politiko, no? Tatalakayin lang natin yung ego. For example na lang, si VP Sara, nung nagmura siya sa minura niya yung presidente, si First Lady, tsaka si Romualdez, no? So, hindi niya napigilan yung ego niya, yung galit niya na ilabas yung ano, yung ganun. Pero, isa yun sa nakapagpababa ng popularidad ni VP Sara, no? Kasi, yun yung karakter mo, pinakita mo yun sa tao, yung karakter mo, yung ego mo, na hindi mo kayang kontrolin yung galit mo. So, isa yan sa mga kahinaan ng isang leader, no? Hindi makontrol yung galit. So, yan, truck ng basura yung dumaan. So, yun din yung, ano no, yung hindi mo makontrol yung galit mo, ego rin yan, nangingibabaw yung ego. So, yung nangyari kay BP Sara, bumaba yung popularidad niya. Siyempre, ikaw ba naman na leader is magmumura ka sa harapan ng
national media o national television, parang binaba mo yung sarili mo, hindi ba? Parang naging palengkera o naging normal na tao ka na lang. Hindi mo na binigyan ng binigyan ng respeto rin yung sarili mo. Dahil parang, siyempre, parang bababa ang tingin sa'yo ng tao dahil, ay, ganyan pala si ganito. Hindi ba? So, kahinaan yung nagagalit ka, hindi yung katapangan o hindi yung impressive, hindi yung kahanga-hanga. Pag nakikita mo isang taong galit, di ba, mukhang matapang, no? Pero kahinaan yun yung nagagalit ang isang tao. Dahil nga, hindi ka nakakapag-isip ng maganda kapag galit ka. Di ba? Kung ano-ano ang nasasabi mo, nakakapagmura ka, di ba? Kagaya ni VP Sara. Di ba? O kagaya si Rodrigo Duterte, no? Nagmumura siya, hindi na nakakapag-isip ng maganda yung taong nagagalit. So, dapat pinipigilan natin yung galit natin at yung ego natin. Tsaka hindi natin kontrolado na yung action natin kapag tayo nagagalit. Bigla na lang tayong nanununtok o bigla na lang nagwawala kasi hindi mo na kontrolado yung sarili mo eh. Yung galit mo na ang may control sa iyo. Hindi ba? Hindi ka matapang pag galit ka, mahina ka pag galit ka. Nandun ka sa kahinaan mong point kapag galit ka. Tingnan mo yung mga taong hindi nagagalit. For example, na si Trillanes. Nakita mo bang nagalit sa national television yan? Cool na cool siya, di ba? Di ba? Hindi ko kinakampin si Trillanes. Actually, hindi rin ako boto sa kanya eh. Pero hanga ako sa pagka-stoic niya, no? At nakukonto, di ba? Very cool siya sa media, no? Sa akin talagang humahanga ako sa coolness niya sa media, no? Hindi siya nagagalit. Kasi nga, sabi nga nila parang boxing yan eh. Ulitin ko lang yung sinabi ko no? Parang boxing yan. Pag nakita ng kalaban kung saan ka nasaktan, doon ang laging titirahin. Di ba? Ngayon, kung pag may sinabi sa iyo yung kapitbahay mo, yung isang tao at nasaktan ka, yun ang laging sasabihin sa iyo. Doon ka lagi titirahin. So, kasi pinakita mo kung saan ka mahina eh. Pinakita mo sa kalaban mo kung saan ka mahina. Hindi ba? Parang ano yan eh. Parang dumudugo ka rin sa tabi ng pating. Hindi ba? Pinakita mo sa pating kung pwede kang kainin o sa kalaban mo kung saan ka mahina. Yan yung ego. Ego is the enemy. Yung ego natin o yung sarili natin na nagpapahamak sa atin. Hindi ba? Kay VP Sara, pinahamak niya yung sarili niya dahil sa pagmumura. Bumaba ang popularidad niya. Ewan ko lang kung sa mga matatalinong botante, iboboto pa si VP Sara dahil kahinaan yung ganong hindi mo makontrol ang emosyon mo. Hindi ba? Parang kay ex-President Duterte rin. Hindi niya kayang kontrolin ang emosyon niya sa panahon ng kaguluhan no o sa panahon ng issue na binabato sa kanya ni Trillanes, no? Konting sabi lang niya parang nanggagalaitin, nagmumura na, minumura na si Trillanes. So, kahit hindi ko man nakikita, si Trillanes, umahalakhak yan sa isang sulok. Tumatawa yan kay Duterte. Tinatawanan si Duterte dahil konting sabi lang niya is nagagalit na. So, pinaglalaroan yung emosyon ni ex-President Duterte. So, hindi yun na impressive, no? Pag galit ka't nagmumura, hindi impressive yun. Kahinaan yun sa nakikita ko. So, yun ang epekto ng ego. Ego is the enemy. Hindi yung ibang tao, kundi yung sarili natin. Sabi nga nila, before you rule a kingdom, you must first rule over yourself. Yung sarili mo munang i-govern mo bago ka humawak ng isang kaharian. So, tama yon. Kasi kung hindi mo makontrol ang sarili mo, paano mo makokontrol ang isang napakalaking bansa? Kung yung sarili mo lang naiisa, hindi mo pa makontrol. So, yun po yung topic natin ngayon, no? Ego is the enemy. Sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, ego is the enemy. Pag nagyabang ka, ego yan. Pag hindi mo mapigilang sabihin yung isang sekreto, ego rin yan. Ipapahamak ka yan. Kagaya rin ng mga nangyayaring may isang video ako napanood kay kay ex-President Duterte no, na
nagsasabi na inaamin niyang pinapatay niya yung mga ewan ko kung ano yung mga ano niya. May video yung ganun eh. Ewan ko lang kung totoong video yun o AI o ano, no? Pero kung totoo man yon, hindi niya mapigilan yung ego niya na isiwalat yung ganong pangyayari. No? Ego kasi yun eh. Nag-crave ka ng recognition sa pagsasabi mo nun. Hindi ba? Kaya ego yun. Ego is the enemy. So yun yung ego natin, no? Kaya dapat tinatakil natin lagi yan. Yung may feeling ka magyabang, ego rin nyo kasi naghahanap ka ng recognition sa tao eh. Na, ay, ang galing mo naman. Uy, ang galing. So, pag ginaganon tayo ng tao, di ba, ano nararamdaman natin? Yung ego natin, nag-aalab. Yung sarili natin, nag-aalab. Ego yun. Okay? So, basta nagyabang ka, nagalit ka, gusto mo maging tama lagi, ayaw mo magpaturo, ayaw mo magpasapaw, mga ego yan. Anyo ng ego yan. Okay? So, maraming salamat mga kaibigan at sana mayroon akong na-share sa inyong magandang bagay.